beloved Boss Mike Cervera. Ano ba yung mga dahilan, ate? Eto na ho, alamin natin ang mga dahilan kung bakit kailangan na i-impeach si Sara at kung ano masasabi ng kampo ng akbayan sa kampo naman ni Risa. Pasok! Sabi ni Vice President Sara Duterte, walang batayan ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan Party. Oo nga, sabi nga nila, sabi ni Sara, wala naman daw batayan. Di ba? Walang batayan yung pagsasampa nyo ng kaso. Di ba? Pasok! Funny, for something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Not to answer the serious charges, pero para atakihin ang akbayan at ang aming senadorang si Risa Ontiveros. Kita nyo, sabi ni Yet Trillanes, sabi, pag 500K a month ba alok sa'yo, lilipat ka? Hindi pa rin po. Kasi tinikita ko po yan, mga kababayan. Masipag po akong tao na po pwede ko namang kunin sa pamamagitan ng kasipagan ko sa ibang bagay. Hindi po ako tulad nila Banat Bay. Hindi. Malayong-malayo po tayo dyan, mga kababayan. Tayo po, yung ating kinabubuhay ay galing po sa matino. Pinaghihirapan at talaga namang dugot pawis ang puhunan. Hindi po sa paninira, hindi po sa ginagawa nila na puro panglilito at panluloko sa kapwa. So, maliwanag na ho yan. Ulitin ko, walang presyo po yung pagmamahal at pagsuporta na binibigay ko po kay Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na po yung pong bayad. Nauna na po yung bayad na yan noong pang panahon ng kanyang ama, nung kami po ay nakakapag-aral ng maayos sa elementarya, nagkaroon ng palaruan, nagkaroon ng daycare center na siya namang gumagabay at nag-aalaga sa aming kalusugan, at nagkaroon din po kami ng mababang paaralan, mataas na paaralan, at ng State University. Kaya ho, sapat na ho yun. Hindi po tayo mabibigyan ng kung anong meron ho tayo ngayon, kung hindi po dahil sa ama niya na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yan po ay buong buhay po natin na hindi malilimutan yung pong ginawa niyang yan, na ni minsan ho sa mga pumalit ho sa kanya, wala po ni isa ang nakatumbas. Nakakalungkot lang, marami hong mga naloko, marami hong mga nasira noon pong siya'y mawala. Yun lang po ang aking masasabi dyan. Maliwanag siguro, ano? Naiiyak na ako. Medyo nagiging emosyon po kasi tayo kapag naalala natin ang kabataan natin. At sa kabataan natin na yon ay kasabay po nun yung pong mga bagay na ginagawa po ng gobyerno noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi natin ho basta-basta makakalimutan yun. Okay? Tuloy! She even called the complaint harassment. How can something she insists is baseless harass her? Ano ba talaga, ate? Her video doesn't project confidence. Correct. Nangangamoy takot. Nangangamoy takot. Huwag kang ganyan, Gina. Naalala ko talaga di ba, mga kababayan? Nako, kaya alam nyo, mga kababayan ko, sa buong pamilya namin, lahat po kami ng mga pamilya namin, mula sa nanay ko, mga tita ko, mga lolo, lola ko, lahat po, yung pagmamahal po na aming binibigay sa pamilyang Marcos, lalong-lalo na kay Pangulong Ferdinand Marcos, hindi ho matatawaran. Diba? Oo. Thank you naman, George Ramirez. Eto na, pasok!
tinatago sa bravado. Eh, paano ba naman siyang hindi matatakot? The prospect of Congress impeaching her grows more real by the day. Oo. Simple lang naman ang hinihingi sa kanya. Ano? Ipaliwanag ang pagwaldas ng pera ng bayan. Oo. Pero hanggang ngayon, sa kabila ng napakaraming palusot, Oo. ayaw at hindi pa rin niya maipaliwanag sina Mary Grace Piatos and friends at kung saan napunta ang over 612 million in confidential and intelligence funds. Tama. Tama na ang palusot, Madam Sara. Stop Tama na ang palusot, Inday Sara. Di ba? Mga kababayan ko, kita nyo, puro na lang palusot si Sara. Ang problema kasi, tignan nyo yung mga DDS, pag nako-corner, iniiba usapan. Para bang ang usapan, kulay pula, biglang dadalhin nila sa berde. Minsan nga mga kababayan, dadalhin pa sa hangin eh. Style. Kasi hindi na masagot, corner na, hindi na makapagpaliwanag, ayun, dadaling ka sa ibang usapan. Di ba? panicking and prepare to be impeached. Nakaw! Nagpapanik ka. Mag-prepare ka daw para ma-impeach ka, Sara. Alam nyo, itong paparating ho ng mga araw, itong paparating na linggo, ito ho ay magiging makasaysayan. Dito na ho mag-uumpisa ang kalbaryo ni Sara Duterte. Ulitin ko bakit kasi, ito mga kababayan ko. Tanggalin muna natin si ate. Ito lang masasabi ko, bakit ba pinagpipilitan ng mga ilan na maging presidente si Sara Duterte? Sipin nyo maigi, itong katanungan na ito. Lapit kayo mga DDS, Bakit ba pinagpipilitan ng mga ilan, katulad ni Chavit, ni Mike Defensor, itong si Sara na maging presidente? Hindi nyo ba naiisip yon? Kaya nga mga kababayan, dapat tinitignan nyo rin kung sino-sino ba itong mga ito. Sino ba si Chavit? Ano ba ang kanyang background? Sino ba itong si Mike Defensor? Ano ba yung kanyang background? Di po ba? Oo. Thank you naman Annabel, Annabel Betonyo. Oo, maraming salamat po. Di ba, mga kababayan? Isipin nyo. Sino-sino yung mga yan? Chavit Singson. Maganda ba ang kanyang background? Mike Defensor. Maganda ba ang background? Teka muna. Hindi ba yung mga yan mga kakampi ni Gloria? Si Gloria, mga kababayan, na 2 beses ng agaw ng kapangyarihan. Una kay ERAP, pangalawa kay FPJ. Alam naman natin yun Ni minsan, hindi talaga naging hindi talaga naging malinis yung pagka-presidente ni Gloria. Nakakampi nilang 2. Kinampihan, hindi nga binatikos Di ba? Sino? Si Chavit na aminado na konektado sa mga illegal na sugal. Kita nyo ho. Ito namang si Mike Defensor. Ito ho mga kababayan siyanggang dikit ni Gloria Arroyo. Kulang na lang magtabi sa higaan Di ba? Weng Olino, thank you naman po. Di ba mga kababayan ko? So kung iisipin ninyo, mga kababayan, Abigail, thank you. Ang dami nating member ngayon. Mga kababayan, talagang itong 2 na ito na nanggigigil, pangit ang background. Ibig sabihin, mabaho. Diba? Mabaho, mga kababayan. Sobrang baho ng kanilang mga background. Ngayon, ito namang mga iba, may abogadong malaki ilong. Diba? Yung mga yan, papansin para mapansin ng mga tao at yung kanilang mga inaasam na pwede nilang gawin sa mga susunod na panahon, magawa nila.
alam nyo naman ang daming ganyan, papansin, tapos biglang tatakbo, o dahil nakilala, at maraming nauto, ayun, binoto, o pagkatapos nun, nga. Di ba? Yan. So, hindi rin maganda talaga yung background nila. Kaya ako, mga kababayan, hindi ko inaano talaga yung mga yan. Sa totoo lang. Eto. Mike Defensor, tignan nyo, mga kababayan, pakinggan natin. Tinuturing naman ni dating Congressman Mike Defensor na worst impeachment process ang pangalawang sigwada ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil gagamitin anya ng administrasyon ang lahat ng kanilang resources para lamang matanggal sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Yan na lang yung alibay nila, mga kababayan. Gagamitin daw lahat ng resources para matanggal daw sa pwesto si Sara Duterte. Mga kababayan, ganyan ang katwiran ng mga may inaasahan na pakinabang kay Sara. Pero hindi nyo maririnig sa kanila na talakayin kung ano ba ang totoo na kasalanan niya. Kaysa magngangawa ka, Mike Defensor, ang gawin mo, abay ipagtanggol mo siya, ilitaw mo si Mary Grace Piatos at yung libo-libong mga pangalan na ni minsan ay hindi natin narinig o kakilala. Nawala sa listahan ng NSO, wala man lang death certificate, wala man lang birth certificate, wala man lang marriage contract, at higit sa lahat, walang baptismal. Paano mo ngayon? Pangangatwiranan yan. Hindi ba kailangan yun ang unahin natin kasi may pangyayari? Ayan liwaliwanag ng paliwanag ko. Diba, Rosemary? May pangyayari na ginamit ang libo-libo na mga pangalan para tumanggap ng milyon-milyon na pera na pondo ng taong bayan. At ngayong tinatanong kung sino-sino sila, hindi maipakita kung ano ang pagkakakilanlan. Narinig mo ba, Mike Defensor? Kaysa, umopensya ka ng umopensya, depensya, umopensya, magpaliwanag ka! Wala kayong ginawa, dumipensya, umopensya. Yung paliwanag, hindi namin naririnig sa inyo. Sino niloko ninyo? Yung mga bobo lang na mga tagasunod ninyo. Yung mga bobo tanga na hindi naiintindihan kung ano yung totoo na hangarin ninyo. Kung ano yung totoo na inyong nais sa gobyerno. Tama, mga kababayan ko? Tama? Ayan maliwanag sasabihin na nais gagamitin lahat ang mga resources ng gobyerno para matanggal si Sara. Bakit doon tayo? Di ba dapat ipaliwanag ninyo para maliwanagan kami na mga nagtatanong din at naguguluhan sa mga kasalanang ginawa ni Sara Duterte? Yun ang dapat magpaliwanag, katulad ng ginagawa nung napakaganda, napaka-sexy, napakatalino na Yusek Claire Castro. Yun yung ginagawa niya. Nagpapaliwanag siya sa mga bawat batikos, bawat mga tirada ninyo, bawat akusan ninyo, abay sinasagot. Kayo, may sinagot ba? Lapit mga DDS, i-rewind nyo ng konti para mas maintindihan nyo yung pinapaliwanag ko. Para naman maubos na kayo dyan. Tama ba, mga kababayan? Yan walang paliwanag. Tapusin natin ang video. Pasok. TJ Mendoza sa balita. So again, I'm saying in the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Worst impeachment process. Yan ang patutsada. Worst impeachment process. Sabi ni Mike Defensor na bingot.
Mga kababayan, isipin nyo, unawaing maigi. Ano yung pagpapaliwanag sa inaakusa kay Sara? Kasi bilang matalinong tao, kahit konti lang, bilang nakakaunawa, di ba ang dapat nating marinig ay yung pagpapaliwanag? Pagpapaliwanag sa mga inaakusa sa pinagtatanggol niya. Pero hindi ho. Ang ginagawa niya, pinapasama niya ang gobyerno. Kita nyo? Di ba, Legaspi? Late ka na? Bakit? Bakit pinapasama mo ang gobyerno? Para sa pang-uuto nyo? Sa sambayan ng Pilipino? Wala na bang katapusan yan? Hindi ho. Mulat ng taong bayan. Unahin natin pagpaliwanagin si Sara Duterte sa mga ninakaw niya na mga pondo. Ipaliwanag mo, Sara, ipaliwanag mo, Mike Defensor, kung saan napunta yung sandamakmak na pera, kung sino-sino, itong sila Mary Grace Piatos at maraming libo-libo pang iba. Diba? Yun ang tanong. Wala eh. Ang ginagawa niya, mga kababayan ko, gagawin lahat ni Bongbong Marcos ang kanyang lahat ng resources niya gagamitin niya. Anong klase yun? Anong klase yun, mga kababayan ko? Na pangangatwiran. Sipin nyo maigi, mga DDS sipin nyo. Anong klaseng pangangatwiran yun? Alin ang mas may punto? Yung bang mangbibintang siya nang wala namang basihan o sagutin niya yung mga inaakusan na may mga ebidensya? Simple. Simple ho, mga kababayan ko. Sipin nyo maigi. Ano ang dapat natin na sundan? Yung po bang etong si Bingot na nagpapasama? Oo, dahil nga daw mga kababayan dito sa impeachment ni Sara, gagamitin lahat daw ang resources ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos para mapatalsik. Kita nyo? Nag-akusa na wala namang basihan. Ngayon, si Sara Duterte ay inaakusahan ng sambayan ng Pilipino sa mga pera na ninakaw niya sa pamamagitan ng paggamit ng kung sino-sinong tao na kung tao ba talaga, kung sino-sino at ano-anong mga pangalan yung mga pinaglalagay niya. Di ba dapat yun tayo tumutok? Kung totoo na mahal ni Mike Defensor yung pong taong bayan, mga kababayan, ipapaliwanag niya yung katotohanan. Hindi ho eh! Diba? Diba? Kung ganyan lang ng ganyan na ang gagawin ninyo, pupukol kayo ng walang basihan sa Pangulo, baka mas gusto na ng taong bayan na ma-impeach talaga si Sara dahil hindi naman kayo nagpapaliwanag. Baka isipin nila na baka totoo lahat yung inaakusa. Usto, Jekonak? Tama ba, mga kababayan? Di ba? Kasi lumalabas niyan, guilty kayo. Di ba? Baka isipin ng taong bayan, bakit nga naman? Tama naman si Mike Cervera. Bakit hindi nagpapaliwanag? Hindi kaya guilty talaga sila, kaya hindi nila maipaliwanag? Kasi style ho yan ng mga tusong tao. Yung pong gagawan ka ng mga imbento, paparatangan ka para mabaling yung galit ng tao sa'yo. Di ba? Hindi nga ho, mga kababayan ko eh. Hindi naman ho tayo mga mahihinang nilalang. Kahit papano naman, nakapag-aral nga tayo sa Pugo Elementary School. Shout out sa inyo, di ba? Mga kababayan, basic lang ho ito eh. Basic lang. Ewan ko dito kay Mike Defensor. Syempre, kahit alam niya ang katotohanan, kailangan niyang balikuin. Kailangan niyang lituhin. Kailangan niyang paikot-ikutin para masabi, para maipakita sa mga tagasunod nila na silang tama.
Tuloy. Tataya ng dating kongresista na si Mike Defensor sakali mang matuloy ang tinawag nilang round 2 ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Gagamitin raw kasi ng administrasyon ang lahat ng kanilang resources para manakot at ma-convict sa mga reklamo si VP Sara na matinik na kalaban ng administrasyon sa susunod na national election. Alam nyo, kaya nga sinasabi ko, bobo tanga na lang ang maniniwala dito kay Sara Duterte. Bobo, tanga, papacho. Di ba? Di ba, Armando? Bobo, tanga. Kita nyo, mga kababayan ko, pilit nilang nililiko ang katotohanan. Yung katotohanan na dapat malaman ng taong bayan. Ano ngayon? Di ba? Di bahala kayong mga DDS na na suportan ito. Putik na yan. Gusto nyo magkaroon ng presidente na katulad ni Sara? Ano yan, mga kababayan? Sa kauna-unahan. Eto na ho, mga kababayan. Sa kasaysayan, si Sara Duterte ang pinakatanga, pinakabobo, pinakamangmang na naging presidente. Tapos gusto nyo gawing presidente? Diba? Saan ka pa? So, hindi pa kayo kontento doon. Ang gagawin na lang, gusto nyo pang maging presidente para nagkaroon na ng vice-presidente na nuknukan ng tanga, bobo, mangmang, magkakaroon ulit tayo ng presidente na nuknukan ng tanga, bobo at mangmang na paiikutin lang nila Mike Defensor, nila Chavit Singson. Kita nyo? Bubungay! Ang nakakapagtaka, bakit pinagpipilitan nyo? Alam nyo namang bobo siya. Alam naman nila yan Yung mga vlogger nyo nga, alam na bobo si Sara. Mga kababayan ko, alam nyo naman yung mga vlogger, kahit iba-iba yung mga pinapanigan. Nagkakakwentuhan. Parang kami, nagkakakwentuhan kami. Kamusta na si Sara? Hindi na sila makasasagot kapag sinabi mo, alam nyo naman bobo si Sara di ba? Tatawa na lang sila. Alam nyo na gusto lagi gumawa ng Guinness Book of Record. Oo, si Sara. Kita nyo? Palatanda ang bobo si Sara, magnanakaw ng istorya ng iba. Yung libro ng kaibigan niya, di ba ninakaw niya? Pag nagsalita ito, hindi nga alam yung ibig sabihin ng New Year's resolution, di ba? Hindi nga niya alam yung ibig sabihin ng New Year's wish, sabi nga ni Takero, di ba? Malayong-malayo kay Takero kung utak lang ang pag-uusapan. Tuloy! I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi... Teka, huwag ka nang lumayo. Binabalik mo na naman yung mga lumang-luma na malinis na ang pangalan ni Pangulong Bongbong. Kayo lang naman ang dumudumi. Kayong mga makapili. Kayong walang ginawa sa Pilipinas kung hindi sarili lang ang iniisip. Speaking of lilinisin ang pangalan, matagal nang malinis, Mike Defensor. Ang ginagawa nyo, ito'y panlilihis sa katotohanan na dapat inyong nililinaw. Hindi Kung hindi, para kayong mga pusit na pag nasusukol, bumubuga ng maitim na tinta. Diba? Pare-parehas na ho sila, mga kababayan. Wag na ho nating ituloy ito, mabibwisit lang kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.